mentors. Hindi po pwedeng nasa number, kumbaga hindi pwedeng grade 7 na ako, tapos grade 1 ka, magiging ka-classmate kita. Paano, ay ito, may, may nagtanong agad. Okay, may nagtanong agad. Nasa first slide pa lang tayo. Okay, sagutin natin. Paano sa maraming utang, mens? Nakakahiya mag-post as di pa makabayad. Hu, hu, hu. Kaya, mens, I make sure wala akong utang. Kasi mayabang ako mag-post. Nakakahiyang mag-post, as may nautangan ka. 'Di ba? So, ang goal, tapusin lahat ng utang. Ito, tip sa mga ano diyan. Ako nagkautang din po ako before, mentors. When I was struggling na mabayaran yung aking first car na nasunog, nabaon ako sa utang noon. Pero I make sure na mabayaran ko siya lahat. Yun yung lagi kong mindset kahit walang matira sa akin, kahit wala akong makain, kaya sobrang payat ko noon. Mabayaran lang kasi alam kong high ay ako mag-post. So parang nakakahiya na may magko-comment, 'di ba? Tapos i-off mo yung comment section para lang makapag-comment. Ganun. So, ayun mga mentors. Kaya makikita mo naman yun kung may utang yung tao, dami nagko-comment, "Hoy, post ka diyan. Bayad-bayad din pag may time." Tama, 'di ba? So, i-goal natin mga mentors to pay our debts on time. Kasi pag ako kasi nung time ko na yun, medyo mahaba yun eh. Kasi sa journey ko yun, shinare yung journey ko. Na-experience ko kasi pag wala kang itinira sa sarili mo at ibinigay mo sa tao na nangangailangan na napagkautangan mo, ang blessing mas mabilis. Promise. Test, sabi ni Lord, test me on this. Sasabihin ko din, balikan mo ako kung hindi totoo. Dumating sa point, Chumeke ako noon, nag-just for you ako. Quick sharing lang, 1 minute sharing. Para hindi tayo humaba. Nag-just for you ako, may utang ako. Binayad ko lahat, 105,000 commission. Sa iba-iba yon. Mens, magtitira ako 10K para sa sarili ko. Mens, half lang ibabayad ko. Hindi. Wala akong tinira. Bayad lahat. Nilibre pa nga ako ng fishbowl ng mga kasamahan ko after eh. Sa elemental laro. O dahil naka-just for you ka na, nilibre na kitang fishbowl dahil nabawas-bawasan ng utang mo. Yan ang malaking downfall ng mga may utang. Pag nagka-blessing sila, babayaran nila unti-unti lang yung utang. Ibigay mo na lahat. Huwag kang matakot na walang matira sa'yo. Yung mga ibon nga sa labas, hindi nagwo-worry ng kakainin nila, sabi sa Bible. Tama, mali. Kasi the reason, that's a test of faith. Ang ganyan means test of faith. Sample, ako, nautangan mo ko. Tapos si Lord, nakakaramdam si Lord na kailangan ni NJ ng pera. So si Chris, kunwari si Mentor Chris, wala po siyang utang sa akin ha. Baka kala niya may utang. Kunwari si Mentor Chris, yung host kanina. Sige, God uses people to bless you. Hindi naman bababa dyan si Lord sa harap mo, may dalang cross. Eto na yung pera mo. Walang ganun. Tama. Kung sino man wala tayong specific religion, kung ano man ang Lord mo, hindi yan bababa sa harap mo at mag-aabot ng ito na yung kailangan mo. God uses other people to bless you. So, mukhang nangangailangan si NJ. I-bless ko nga tong si Chris para maibigay niya yung pera kay NJ. Binless ko ngayon si Chris. Si Chris, ang goal niya, si Mentor Chris, maging vessel of hope, maging tool lang para maipadala sa kanya yung blessing. Anong ginawa mo? Pera na to. Pinadalhan mo ng 100K sa Mentor Chris, nag-just for you, platinum. Pera na to, 10K lang kay Mentor NJ, akin ng 90K. Thank you, Lord. Hindi mo alam, ang utang mo kay Mentor NJ, 200,000, kaya pinadala yan 100 kasi nga, ikaw ay ginawang vessel of hope. Dahil nga naging ganid ka at inisip mo ang sarili mo, dahil ang tao laging inuuna ang sarili, imbis na mapunta sa kanya yung blessing, kinat mo yung blessing, nag-start na ang curse. Kaya lalo kang mahihirapan. Pansinin nyo, yung mga hindi nagbabayad, lalong bumabaon. Yung mga nagbayad, mafe-feel mo umalwan. Kasi isa po ako sa nagbayad ng utang before. Lagi ko yung testimony. And isa po sa makikita nyo, talagang yung blessing bumubuhos. Hindi ko rin nga alam kung paano ko nasusustain yung mga bills. So iba, iba. Okay, proceed na tayo. Kasi may nagtanong so nabasa ko. I hope may nakuha kayo from that. So ito no, pag may nag-inquire sa akin, talagang sugod ako agad. Alam din ni Mentor May yan, kung nanonood si Mentor May. Pagdating sa pera, Mentor May, alam mo yan. Sobrang hindi ako papayag na may bad record si NJ Riego. Ayan, trademark ko na yan sa mga nakakakilala sa akin. Okay, so ayan. So ito mga mens, no, pag may nag-inquire, lagi akong sumusugod. Ito 3 AM to. Talagang sabi ko, mag-ano ako, magpupuyat ako para lang matok ko to. Alam niyo to, on the spot to gold. As in, nagpadala agad. Mga mentors ha, take note, pag magpo-post po tayo, wag deceiving. Kasi ayaw ni Lord nun. Yung iba, natok lang, ang post, OTS.
Ang OTS or on the spot, ibig sabihin on the spot right now, nagpadala ng pera pambayad, yun ang OTS or OTS. Okay? Hindi yung next week pa magbabayad, tapos ang ipopost mo, OTS new business. No. Magkaiba yon. Gets mga mens? Clear. Okay? So next, okay? Ayan, follow up. Alam niyo mga mentors, malaking part nung ako ay nag-hit ng incentive is follow up. Eto ha, when I hit the incentive ng Hong Kong, nasa Singapore ako. Kasi last April, 21 days ako sa Singapore. Tama, 21 days ako, including Malaysia. O, di ba? Kasi di ba 15 days lang? So, na ika 15 days call, umalis na ako ng Malaysia para pagbalik ng Singapore, another 15 days. So, yun yung technique para humaba kayo sa isang bansa, alis-alis kayo, balik ulit. So, nung time na yun, nasa Taiwan ako, nasa Singapore ako, sabi ko, nako, nag-hit sila Mentor Nora ng incentive. Yung mga leaders ko sa mga nakakilala, shoutout kay Mentor Nora. Kung kilala niyo siya, ang isa sa pinakamalupit dyan sa Singapore, no? Sabi ko, nako, nag-hit ng incentive ang mga leader ko. Tapos ako, taga-tok-tok lang, tapos hindi ko na-hit. Parang nakakahiya. Sabi ko, hindi pwede. Talagang puyatan kung puyatan. Hindi pwede. Pride ko na ang nakasalala. Yung tinuturuan ko, na-hit. Tapos ako nagtuturo, hindi. Sabi ko, hindi pwede. Hataw talaga. Alam mo, ang ginawa ko, kahit nasa ibang bansa ako, aabangan ko sila Mentor Nora. Kasi, nakakahiya talaga na may nililid ka, tas mas magaling pa sa yung nililid mo. So, mapupush ka. Kaya, blessed ako na marami akong magagaling sa ilalim dahil sa kanila napupush ako. So, salamat sa mga magagaling po sa Team Arise, no? Dahil sa inyo, na-push po kami ng mga mentor nyo. So, alam mo, habang nandun sila, titingnan ko, no? Ang lagi kong mindset doon, kailangan mauna ako mag-amazing morning kay Mentor Nora. Kasi pag nag-amazing morning siya na nauna siyang magising sa akin. So talagang yung Singapore ko po ay hindi relax. Parang hindi siya bakasyon. Para siyang para lalo ako na-haggard doon. Para hindi siya bakasyon. So, alam niyo mga mentors, habang nandun ako, follow up ako ng follow up. Sabi ko, meron akong kakilala na negosyante. Sabi ko, why not i-try mo yung barley? In-explain ko sa kanya yung barley. Tapos, alam niyo ba, tinawagan ko yan August 30. Di ba may lumabas na ticket ng Sun Joong-ki? Naalala niyo yun? Pag may pay-in, may libreng ticket. Naalala niyo yun? Nung last summer. Tinawagan ko, sabi ko, di ba mahilig kayo sa mga Korean? Sabi ko, yung mga kakilala mo, kasi Muslim sila. Bigyan kita ng, syempre, ginagamit ko, alam niyo mga mentors, every time na may papromo si IAM, gamitin mo siya na from you. Kasi hindi naman nila alam yun. Kunwari, di ba, pag nag-pay in, may kasamang 175 pag Jade na tickets na VIP. Okay yung time na yun, na ganun. Sabi ko, di ba matagal, ito kasi mga mentors, prospect ko na yan last year pa. Kaya pagka may mga promo, lagi kong sinasabi, pag promo at wala kang pay-in, wala kang prospect na ginawa the whole year. Kasi meron niyang kakausapin ka magjo-join. Meron niyang kakausapin ka next year pa. Meron niyang floating. Tama mali. So yung mga floating, pag promo, dyan mo yan may ipapasok. So ngayon, sabi ko sa kanya, uy, bigyan kita ng promo kung papasok ka ng April 30. Kasi syempre, hinihit ko yung RQB eh. Bigyan kita 175,000 worth of ticket sa VIP concert ni Sun Joong-ki, pwede mong ibenta. Sabi niya sa akin, o sige, send ko na yung pera. Right away, gabi yun. Gabi yun. April 30, hindi ko makalimutan, nag-send ng 198,000. Sinend ko pa sa GC namin, on the spot, meron na. Di ba, kailangan natin ng mover pa. Jade siya. Kailangan niya mag-mover. Jade siya, sabi ko, sige, antayin mo akong umuwi ng Philippines. So, nang pag-uwi ko ng Philippines, sabi ko, kasi ang incentive, if I'm not mistaken, ang tapos niya na ay May 17. Kasi parang April 17 nilabas. 1 month sa mga nakakaalam. Pag-uwi ko, bumalik ako ng Philippines May 3? May 3 yata. So, pagbalik ko ng May 3, sabi ko sa kanya, kita tayo. Dalhan mo ako ng mga kakilala mo na possible mag-J. Kinausap namin dyan sa Magnolia. Alam mo, on the spot, dahil nga negosyante sila, mayayaman din yung kakilala. On the spot, 2 taon niya, nag-Jade. Mover siya, Jade. Mga mens, ang pinakamahirap i-mover sa lahat ay Jade. Sa mga nakakaalam ng incentive, tama mali. At ang ginagawa natin na paraan, huwag na tayo mag-sugarcoat. Ginagawa nating paraan, pag yun na lang ang kulang, bili ka copper, lagyan mo 2 copper. Tama mali. Mga mentors, ito, Jade.
Mover. Makikita nyo sa requirements ko, ang requirements ko na mover jade. Hindi copper. Ibig sabihin, kaya. Basta mag-follow up. Ang lagi kasi nating mindset, pagka may pay-in, hanap ako ng hahanap ako ng ikaw, kamag-anak, ika-copper kita, akin na ID mo. Yung mga ganyan, di ba? Mga ganyan technique. Tapos hanap na lang ako ng DR ko, ipapasok ko doon. Hindi ganun mga mens. Huwag mong ibaba ang level mo na copper ang imo-mover mo. Yung mga DR mo, pigain mo. Pigain mo. Ang ginagawa ko dyan mga mens, pag naka-DR ka, may libre kang massage, may libre kang ganyan, magpa-incentive ka na. At least legit mo na hit. 'Di ba? Kaysa naman may dami account na naman doon, tapos hindi naman mag-workout, mauubos. Sino dito yung, hindi naman ako tatanggi, sino dito yung naubos ang family member, kaka-mover, taas ang kamay. Ako lang ba? Ginawa ko rin yun. Sino dyan? Yun, nanay, tatay, ate, kuya, pati mga aso na member na. Sino? Naubos. 'Di ba? Kaya naman pala na hindi, 'di ba? Kulang na lang lahat ng ka-tenant namin dito sa condo member ko na sa magiit na incentive, 'di ba? So, kaya naman pala. So, follow up lang mga mentors and kailangan sipagan mo. Hindi pwedeng tatamad-tamad mga mentors, lalo na kung may nililid kang tao sa organization mo, hindi pwedeng tatamad-tamad. Okay? Kasi nakikita ka nila. 3-feet rule. Mga ments, sa DHL pa lang, siguro more than 5, hindi naman abot ng 10, ang naging direct ko na. As in, eto, nung nagkita ko ng incentive, sabi ko, mover na yung isa. Mover na isa. O, nandyan na naman yung mindset ko na, puro copper na lang. Invite na lang ako ng copper. Pasukan ko siya ng pasukan ng copper. Alam mo, hindi pinayagan ni Lord. Sabi niya, doon ka sa legit. Sa legit. Alam mo, nasa DHL ako. Napuwing ako. Alam mo, nasa DHL ako mga mens. Mahilig kasi akong maki-chismis sa mga nangyayari sa paligid. Okay? So, kapag ka merong meron ako naririnig na something, hindi meant yung chismis na masama ah. Yung sa DHL ang tinutukoy ko. Parang lagi ganito yan mga mentors. Ako po ay taga Morato. Sino po ang nagpapadala dyan sa Tomas Morato DHL? Taas ang kamay. Suki ako ng Tomas Morato. So, ang ginagawa ko, kinaibigan ko yung mga staff doon. Tapos, kilala niyo, sa mga nakakilala sa akin, hi ay talaga ako. Pag nakasalubong mo ako, tatawa lang tayo ng tatawa. Kukwentuhin kita, magbibiroan tayo, yung ganun. So, naging, kumbaga, vibes kami. Ganyan, vibes. Ngayon, everyday po kasi, we have training in our team. Sa mga team Arise dyan, every 3 p.m. may training kami everyday. So, ang lagi kong style doon, may dala akong laptop, ito, todo ko ang volume, nakapatong dyan sa estante, tapos doon ako magbabaklas. So, laging may nakatingin, ano yun? Lalo na pag product knowledge, minsan natataon pa product knowledge topic, tapos nagbabaklas ako, tapos lahat ng dadaan sa DHL, mapapalingon dahil nakatodo yung volume ng laptop. Kilala naman ako ng mga taga DHL, wala naman silang pakialam. May isang nagpadala doon, ang pinapadala niya ay stem cell. Stem cell. Ayaw tanggapin. Sabi, asan po ang FDA? Ano yun? Sabi ganun. Sabi nito, ano yun, FDA? Yan po yung ganyan-ganyan, gano'n-gano'n. Tapos ako na, turn ko na, di nagdi-discussion pa sila, may tinatawagan niya anak niya, saan yung FDA nito, ganyan-ganyan, gano'n-gano'n. Ako na, nagpadala ako barley. Pagpadala ko ng barley, walang tanong-tanong, inaccept niya agad, ba't siya? Tinanggap mo, ba't yung akin hindi? Ito na, umentrada na ako, ano po bang pinapadala niyo, ma'am? Ganyan-ganyan. Stem cell, ganyan-ganyan. Rumatsada naman itong si DHL dahil close ko. Kay Sir Neil na lang po kayo. Yan po ay may billboard na sa EDSA. Dahil kilala ko ng mga taga DHL. Pag barley po, nako, simulang sa pulpo, yan po ang pinaka-original sa barley. Ganun nila, tiniti-up na ako ng staff. Kaya nililibre ko na yung mga yan. Ititi-up ka na ng staff. Kaya pag magdi-DHL kayo, kaibiganin niyo yung staff, magpakilala kayong barley kayo para pag may kausap, ire-repair ka pa. Ganun. So, syempre hindi ako mga mess dahil naka-t-shirt, naka-sando lang ako diyan. Tapos hindi pa ako naliligo. So, hindi mo na ako nagpakita diyan. May tabo ng muka, 'di ba? Tapos sabi niya sa akin, "O sige na nga para mapadalhan ko yung kapatid ko na may breast cancer." May breast cancer pala kaya niya papadala ng stem cell. Nataon, Maritoni tayo. Ito po si Maritoni. Ganyan ganyan. Ay na-close deal ko. O sige, pabili ako ng 6 na box. Sabi ko, ay tatlo muna. Sabi ko, hindi po, 6 na po. Kasi ang 6 po, 6,000. Pero dahil mabait naman po kayo sa akin,
5-6 na lang, di-discountan ko na kayo, pero huwag kayong maingay, bawal yun. Ano ang dating dun sa client? Ay, naka-discount ako kasi 1,000 isa. Hindi niya alam, membership pala talaga yun. Tama? Mga mens, pwede nyo, ang daming, kailangan lang mga mens, medyo malikot-likot ang utak mo. Sa I am worldwide at sa business, hindi pwedeng 1 plus 1 equals 2. Dapat pag nagbe-business ka, di ba yung mga negosyante dyan, magtataka ka. Magtataka ka talaga sa TikTok. Di ba? Buy one, take four. Paano nangyari yun? Tama, mali. Buy one, sino nakakita na ng buy one, take four? Hindi buy one, take one. Buy one, take four. Hindi nyo alam mga mens, talagang yun yung presyo nun. Ipapalabasin lang na buy one, take four. Tama, mali. Marketing again, marketing. Alamin. Hindi pwedeng 1 plus 1. Ay, sabi kasi ni Mens, invite ng isa sa... Hindi, dapat malikot ang utak mo. Lalo na sa paghihiit ng incentive. Dapat gumagana. Okay? Paganahin. Hindi ang tulog lang ating brain cells. Okay? Clear po ba mga Mens? So mentors, sabi ko sa kanila, even yung mga pag may mga prospect ako, Jade package actually po 200,000 talaga yan. Pero discountan ko po kayo, bigay ko na lang ng 798 ang isa para may 250 boxes po kayo instead of 1,000. Makaka-close ka ng Jade? Makaka-close ka, 1,000 isa, binaba mo ng 700. Hindi niya alam. Ganun talaga yun. Gets nyo? Gets po ba? I hope may nakuhang tip. May nakuha po ba mga mens? So, ang daming way. Ang daming. Alam niyo mga mentors, isa lang ang masasabi ko. Pag wala kang DR, ano ka? Sige nga mga mens, type tayo dito. Pag walang DR, anong tawag sa'yo? Kasi ang daming tips talaga. Ako nga namamlayiring pa eh. Pag wala kang DR, anong tawag? Sige ha, hindi ako magsasabi. Kayo ang magsasabi. Sabi ni Mentor Desiree, tamad. Sabi ni Mentor Chris, walang ginagawa. Tamad, tamad, tamad. Sabi ng is seller, pwede. Pwedeng seller ka. Okay, kulang pay-in. Isa tulog, tamad. Tamales. Okay. Kayo po nagsabi nun, di ako. Okay, para walang hurt feeling. Nga, sabi ni Mentor Maricol. Nakatunga nga lang. Kayo po nagsabi nun, hindi ako. Okay, para walang hurt feeling, sabihin, pinapatamaan ko kayo. Kayo nagsabi nun. Tinanong ko lang. Pag walang pain, anong tawag dun? Sabi niya, mahina lang ang strategy. O ba kayo po bahala? Basta tinanong ko kayo. Okay? Next, sense of urgency. Alam niyo mga mentors, even, mahilig po ako sa massage. Even nagmamassage sa akin, kinukwento ko. Lahat talaga kinukwento ko. Ewan ko ba? Parang, simula nung nag-IM ako, hindi na siya maalis sa akin. Lahat ng interview ko, anong trabaho mo? Ano? Pag kasi, hahanap kasi ako ng common denominator, saan tayo nagme-meet. Kung saan tayo nagme-meet, dun ako entrada. Anong trabaho mo? Anong ano mo? Ganun. Sabi ko sa kanya, anong work mo? Ganyan. So, nagmamassage siya, ganyan-ganyan. Magkano kinikita mo dyan? Ganyan. Home service po ito. Tapos, alam mo yung, 6 days before matapos yung incentive. So, minamassage-massage niya ako. Kasi naka-mindset na ako na yung isa kong na on the spot ay papasukan ko ng something-something. Ganun ang naisip ko. So, nagpamassage ako dahil napapagod ako. Deserve ko naman magpamassage. Then, nagpamassage ako. Alam mo yung nakahubad pa ako, nagdamit ako. Sandali nga, explain ko sa ito. Inay-BP ko. Inay-BP ko. Nung inay-BP ko, hindi na siya makapag-massage. Yung 2 hours ko, inabot ng 4 hours. Yung kakaisip, yung kakalamas-lamas wait lang, sinong i-invite ko? Ganto ganyan. Tapos sabi ko, sige, ganito ha. Magkano pera mo? Wala daw siyang pambayad pa ng package. O di inutakan ko na. Ganito na lang. Di ba gusto mo mag-IAM? Gusto mo may mabebenta mo naman to, kaya mo naman tong ibenta. Ganyan, oo daw. Ngayon, sabi ko sa kanya, sige, ganito. Di ba 5,600 tapos 2,000 yung massage ko sa'yo. 2,000 kasi yung massage 2 hours eh. Tapos home service. 2,000 massage ko sa'yo. Pero naging 4 hours nga kasi nga ginaganon. Yung 5,600, bawasan na natin ng 2,000. Okay? So, ang ibibigay ko na lang sa'yo is 3 barley. Kasi, yung 3, ay, no, 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 mali, mali, mali. Bibigyan na lang kita ng 6 na barley, tapos, ay, tama, tama. Ang binigay ko pala sa kanya is 3 barley, kasi may utang pa siya sa akin. Yung 3, bayad dun sa 2,000. So, hindi na ako nagbayad sa kanya ng cash. Ang binayad ko sa kanya, barley. So, pag binayaran niya yung balance niya, sa kanya marireceive yung another 3 barley. Gets?
Gets niyo mga mens? So, ganun ginawa. O, di, wala akong binayad, libre massage ko. So, ang sa akin, may 2,000 na siya sa akin, pero ang mindset ko doon, abunuhan ko na muna kasi may 2,000 naman na para siya ay makapag-copper. So, ngayon, nung nasa office na ako, kinabukasan, ipaprocess ko na yung account. Ipaprocess ko na yung account. Sabi niya, ay hindi pala. After nun, after ilang days, nabenta niya yung product niya, pinadala niya sa akin yung kulang. So, nabuo niya ng ilang days. So, ipaprocess ko na yung account niya sa office. Kasama ko sa mentor Chris noon. Kung hindi ako nagkakamali, nakaupo kami doon, tumawag. Sabi niya, di ba sa office, meron doon parang upuan na elevated sa may likod, yung malapit sa aircon sa ano, doon sa kung saan nagtotalk, sa lounge, di ba? So, ngayon, sabi niya, Sir Ments, yun ang tawag niya sa akin, Sir Ments. Sir Ments, may client ako ngayon dito. So, nagmamassage siya, di ba? Nagmamassage. Na-explain ko yung barley. Pwede mo bang explainan? Alam mo yung napaka-unprofessional ng way ng pag-talk namin kasi hubad siya, nakadapa, tapos yung camera, dinapa, minamassage siyang ganun. Tapos ako nagdadadakdak na gets nyo? So ang anong pagpe-present, hindi ka mag-IBP mga mens. Mabilisan. Mabilisan. Sabi ko, sir, may promo kami ngayon. Marami akong ticket nung Sunjungki. Sir, bibili lang ako ng isa, tatry ko lang. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ilan po ba kayo sa family? 5 kami. May asawa ko, may anak. Ganyan, ganyan, gano'n, gano'n. Naku, dapat po 6 na yung bilhin nyo. Alam niyo po ba pag 6, ano na yan, may ano ka na, may discount ka na, tapos may membership ka pa. Sa susunod po, 500 na lang yan. Yan naisip ko. Kumbaga naisip ko na sense of urgency kasi patapos na yung incentive nun eh. Ma-close deal ko lang to kahit anong close deal kasi isa nga lang ang bibilhin eh. Sabi ko sa kanya, pag nag-avail po kayo ngayon ng 6, sir, discountan ko kayo ng 400 pesos, 5-6 na lang. Tapos bigyan ko pa kayo ng isang ticket sa concert ni Sun Joong Ki, 2,500 po ito. So parang ang nilabas nyo na lang po 2,500 pero 6 na barley. Kaysa bumili po kayo ng 1,000, 1,000 lang sa kanya. O sige, meron ka bang security bank? Nagkataon mga mens, kumpleto ako sa bank. Meron po, wala kayong takas. So, sinend ko yung security bank. Pag send niya ng security bank, ayaw pa niya mag-send. Sabi nung downline ko, si Brenda, sabi niya, Mens, buti lang may security bank ka, humihingi pala ng sign kung ipupush na niya na mag-avail na siya. Pag daw may same bank siya, meron kasi bihira lang ang may security bank. O, edi na sendan. Kaya mga mens, make sure meron kang bank account ng lahat ng banks. Kasi pag may nangingi sa akin, may PNB ka, meron. May Metrobank ka, meron. May RCBC ka, meron. May East West Bank ka, meron. May BPI ka, Metrobank, ano pa ba? Oh, Union Bank, meron ka, meron. May HSBC ka, meron. Oh, walang takas. Kasi sa province, nung nagpunta ako na Marinduque, ang bangko lang doon, PNB, RCBC. O sige, open tayo. Para walang takas ang mga magta-transfer kasi ayaw ng charge. 'Di ba? Mag-open ka, magkano lang naman maintaining, laman naman lang ng maintaining balance. 'Di ba? Hindi naman kailangan laman ng lahat 'yun. For business purposes only. Okay? Clear mentors. Ayan, ano oras na ba? Ayan, 10:08 na. Malapit na tayong matapos. Training. Okay? Very important mga mentors. Are you learning muna mga mens? Are you learning? Natututo po ba kayo? I hope may natuto kayo. High-eye lang po talaga ako mag-present. So, sana po may natutunan kayo kung paano. Kasi ito po yung topic na tinakal sa akin. Paano makapag-DR. So, mga mens ha, ngayong promo, dapat marami, especially Team Arise. Magiging prank ka na ako. Hindi ko kailangan ng pay ng ibang grupo. Anin natin yan. Team Arise, baka naman. O, di ba, promo? Dapat ngayon pa lang, hindi natin sure. Hindi ko pinapatronize. May promo man o wala, pero malay natin, di ba? Dapat ngayon pa lang, may prospect na kayo. Okay, maling mindset yun mga mensa na mag-aantay lang ng promo. Kumbaga, malay mo lang, 'di ba? Dapat mag-process tayo ng ng production natin. Kasi gusto mo ba matapos ang taon na yan ka na naman ulit, 'di ba? O ito, lastly, para magkaroon ka ng pay-in, dapat nagte-training ka kasi saan ka kukuha ng knowledge? Sa kapitbahay mo. Itatanong mo, kumare, kumpare, paano ba mag-DR? Tapos hindi nila alam ang I am. Anong DR? Doktor ba yan? 'Di ba? So, dapat nagte-training ka. So, ayun siya. O, may promo or wala, that may pain. Tama, alam niyo si Mentor Anisha, lagi ko nakikita sa office yan. Parang tuwing pupunta ako ng office, nandun yan. Bihira lang talaga pag wala yan. Kulang na nga lang, siya na yung pumalit sa guard. Sobrang, lagi siyang nandun. Dapat lagi tayong nandun din. And personal training. Mga mens, ang personal training, ano,
Dito sabi ng Mentor Marisa, dahil dyan Mentor Marisa, mag-follow ka na and mag-subscribe sa ating mga social media account. Okay. Ayan. So, alam mo yung mga mentors, dapat may personal training ka. 'Di ba sabi ko sa inyo, yung marketing na natutunan ko, yung mga strategy. Wala naman nagturo sa akin nun. Ako lang ang naghanap nun online, nakikinig ako. Paano ba ma-hook ang mga prospect? Pwede kayong mag-YouTube. Hindi ang YouTube mo, KMJS. Ano pa ba? Yung mga balibalita, mga K-drama na wala namang makukuha. Itingnan mo paano ba makuha ang prospect in less than 10 seconds. Search ka ng mga ganun. I-search mo sila, yung mga inspirational pag nade-demotivate ka. Alam niyo mga mentors, tao lang din naman ako. May mga moment na parang ayoko mag-ayam, parang nakaka-demotivate. May mga ganung moment, 'di ba? Kasi tao ka lang din. Alam mo, papakinggan ko lang yung mga uplifting verses, mga uplifting videos, hindi yung puro negative. Ganun. So personal training, alamin mo paano. You can pay as well. Pwede ka magbayad. Paano matuto magganyan, magganon. Mga mentors, hindi laging iaasa sa I am lang. Okay? So ito, mamiso. Alam niyo mga mentors, mahilig ako mamiso. Kung sino ang may production, asahan mo, may PM ka sa akin. Kung sino ang may production, may PM ka sa akin. Mens, anong ginagawa mo? Mens, paano yan? Paano yun? Paano to? Ganun. Kasi kailangan hindi pumasok sa ulo mo ang achievement mo. Kailangan laging you are the less, ano, kasi nabanggit mo, nagawa ka. Okay. So ito mga mentors, no? Dapat lagi mong isipin, ikaw yung pinakamahina sa grupo. Kasi pag feeling mo ikaw yung pinakamagaling, that's the start of your downfall. Dapat lagi kang may kulang pa. What's next? What's more? What to improve? What not to improve? Dapat ganun. Clear mga ments? So, dapat ganun tayo. Pag may nakikita ka na feeling ko ako yung top 1 ngayon eh. Hindi mga men, sama ka pa sa ibang mas higher mentor sa'yo. Kasi doon mag-start na, hindi na ako mag-aaral, ako na top 1 eh. So dapat lagi ka na may miso, mens, anong ginagawa niyo, anong ginagawa. Never stop learning. Sabi nga doon sa training ko last time, doon sa IAB, is learning should not be once a week, once a month, it should be every day. Yun yung tinagline nila doon. Di ba? And digital mentor. Ako mga mensa, ang digital mentor ko sa Mentor Pitch. Lagi ako nakikinig. Pinaka na hindi ko makalimutan is the forced savings. Kasi di ba marami sa atin, ay ang mahal naman ng car, ay ang pera ko naubos lang kakabayad ng car, ng property, kung ano-ano, dyan na lang naubos. Mga mens, huwag kang mag-alala. At the end of the day, meron kang property. At the end of the day, meron kang car. Kesa naman hindi mo nilagay dyan, magugulat ka, naubos lang din, na ipa-scam mo, na ibigay mo sa kamag-anak mo, sa pamangkin mo, sa anak mo, at least pagdating ng panahon, may naipundar ka. Kaya huwag kang manghinayang, maglabas ng pera for that. Okay? Are you learning, mentors? Patapos na po tayo. And ito no. Ito yung mga personal training na meron kami. Magtataka kayo ba't may mga itim-itim ments? Kinapi ko kasi ito sa presentation ko sa sa IAM, bawal doon may logo ng team. So may takip lahat. Okay. Alam niyo mga mentors in our team, meron kaming daily training which is So every day, ang learning natin should be every day, not once a week. Kasi this is very important. Do you agree, mentors, especially Team Arise? Nagsasawa na ba kayo sa everyday training natin? 'Di ba? Everyday po ako magsisend ng link, mga ments. As in, ako talaga nagsisend ng link. Kung hindi iaasa ko o kung hindi man ipapa-assign ko sa mga core top mentors na nasa organization namin. Araw-araw akong gagawa ng poster. O, di ba? Pero part yun para ma-feel ng tao na talagang you do. So, ito yung mga sample ng mga poster namin. And, ayun mga mentors, huwag iasa ang production. Okay? Mga mentors, alam nyo ba, tuwing may production ang team, ako as a person, nahihiya ako. Promise. Yung parang, hala, ang dami nilang pinrases, tas wala akong contribution, nahihiya ako. It's either kung wala talaga ako mapigang, kasi may ganun mga mens, may moment talaga na wala kang DR. Tama, mali. Hindi naman all the time nagugustuhin mo magka-DR meron. Tama, mali. Tao lang tayo, hindi tayo superhuman. 100 plus na ang DR ko. So, hindi naman laging may mapupush kang DR. Pero, pag I make sure na kung maraming production ang leader ko, it's either I will do the processing or ako ang mag-handle ng packaging or ng pagpapadala kasi nakakahiyang walang ginagawa. Ewan ko, that's me. Parang nakakahiya. So, hindi naman meant to the point na hindi ako magpapakita. I always make sure I have an input in every production. Kailangan bahagi ako niyan. Hindi man ako yung nagpa-pay in, ako yung tumulong mag-close deal, ako yung tumulong mag-process kasi
mafe-feel yan ng organization mo kung ikaw yung mentor na walang pakialam sa grupo. Promise, mafe-feel yan. Try nyo yung jowa nyo, hindi magparamdam. Ano mafe-feel mo? Ganon din sa organization. Ituring mo siyang parang jowa mo. Dapat laging may constant communication. Okay? I'm almost done. Ang action mo ay kontrolado mo. Kaya control your action. Okay? Pakitype nga dyan. Ang action mo ay kontrolado mo. Kaya control your action. Ano bang action na ginagawa mo? Matulog. Manood ng Netflix, magchismisan, ay alam mo ba, si mentor ganyan, ganyan pala, ganun, ganun. Naku, hindi yun nakakayaman mga mens. Control your actions. Yan ang control mo. Ay mens, hindi naman nagpapasok ng pay-in yung leaders ko. Sila yun. Ikaw, action mo nga. Huwag mong tingnan ng action ng iba. Action mo. Tama, mali. So, control your action. Clear mga mens? So hindi na tayo yung ano ha, hindi na tayo yung matitingin pa sa production ng iba. Dapat sa atin pa lang tapos na. Tama mga mens? Sa atin pa lang tapos na. Wala tayong pakialam sa nasa taas, wala tayong pakialam sa production ng grupo. Kung ayaw nila, ako. Ganun. Yan ang mindset ko. Mahina ngayon ha. Kung ayaw nyo, ako magdi-DR. Ganun ang mindset ko. Di ba, Mentor Nora? Ayaw nila, mens, no? Tayo mag-DR. Di huwag kung ayaw nyo. Hindi aasa sa grupo. Kaya natin mag-DR, mag-DR. Ganun dapat. Huwag dumating sa point na mahina ngayon, mens, eh. Never akong tumawag kay Mentor Jean at sinabing, Mens, mahina ngayon. Hindi. Hindi naman ako naging, siguro naman Mentor Jean, no? Hindi naman ako naging sakit ng ulo na, Mens, mahina ngayon. Ganyan. Hindi. Mag-create pa kami ng training yan sa office. Hindi pwede. Nasa utak mo lang yan. It's all in the mind. Pag inisip mo na uulan, uulan. Pag inisip mo mahina, hihina. Huwag kang hihina. Ikaw, malakas. Kala mo lang. Kala mo lang yun. Okay? Don't entertain negativity. 'Di ba? Sabi nga ni Pres kung sino yung sinasamahan mo magiging ganun ka. Kaya never po, eto mga mensa, makikita mo naman 'yan. Pag nakita niyo po ako sa office, ang kasama ko lang 'yan, it's either top mentors ko or yung mga may production. Hindi po ako sumasama sa mga walang production. Mahawa tayo, nakakahawa 'yan. Para yung ano, tawag diyan, ano bang sakit na nakakahawa? Para yung COVID. Pag dumikit ka, airborne. Airborne yan. Ibig sabihin through mouth, through hangin na nalanghap, ganyan. Kasi pag negative, ay nako, mag-work na lang tayo, walang kwenta sa I am. Tapos nalanghap mo. Yung sinabi niya, nako, mahahawa ka. Baka ikamatay mo pa. Okay? Never entertain negative. All right, so ito mga mentors, no? Thank you, mentors. Pero before that, i-promote ko lang. I-promote ko lang Blast IBP po on December 6 sa Antipolo. Maghakot na tayo mga ments. Maghakot na. Ang speaker natin si Mary Grace Mulato, testimony, si Mentor Monica, and ang ating closer ay si Mentor Shirley May Sibulan. Naku, top 1 ang magko-close. Sino mga taga-Antipolo? Naku, ngayon pa lang. 3 days from now, maghahawak ka. Pero mens, pag downline mo, walang production, wag nating iwan. Yes, hindi mo iiwan. Ibig kong sabihin, mentors, pag walang production, continue what you're doing. Continue the training, continue mentoring, pero ikaw ang mag-production. Kasi talagang hindi magpo-production yan kung yung mentor nila, wala namang pay-in sa mentor NJ, ba't kami magpo-production? Saka hindi gumagalaw eh. Ayan, i-mute natin si Mentor Renalyn. Ayan, narinig si Mentor Renalyn Marshall. Ayan, so, ayun mga mens, okay? So, hindi iiwan. Walang iwanan dito. Do not cut bridges. Okay? Clear? So, ayan po, no? May 3 days pa ngayon. Baka po kayo ay gustong mag-closer, magdala ng prospect. Naku, panalo kayo. 'Di ba? Panalo po kayo sa IB, sa ano natin, no, Antipolo branch. I am Antipolo branch. So sa mga taga Antipolo, taas ang kamay. And lastly, mga mentors, very quick lang, ipopromote ko lang. Hindi ko to nasabi kay Mentor May, pero promote ko na lang. Baka po merong gustong sumuport sa amin, sa aming event next week, sa Sunday po ito, no? 5th year anniversary ng aming team. So kahit na anong mangyari, tuloy ang anniversary. Kahit na taghirap tayo sa ngayon sa production laban, walang titigil. Okay, so ayun mga mentors, pwede rin po kayong umattend. Ang mga invitees namin ay naka-formal, naka-gray or silver gown. Meron nga lang po tong entrance fee kasi may food kayong kakainin.
Okay, meron din kaming raffle ticket, 100 pesos lang, PM nyo na ako. Meron pa, open for all. Team Arise ka man or hindi ka Team Arise, mananalo ka ng grand prize, only winner, 100 lang po. Okay, PM nyo na ako. Alright, hindi yan alam ng mga mentors, siningit ko lang. Ayun lamang, thank you so much mga mentors. I hope you learn from me and I hope mag-participate kayo sa aming ano, no, PM nyo lang ako if you want tickets, 'di ba? Kasi marami pa. Okay, so ayun mga mentors, thank you so much and back to our host.